Ang ganitong klase ng lalaki hindi na dapat binibigyan ng second chance. Una, ayaw umamin ng pagkakamali. Ang ganitong klase ng lalaki ayaw umamin sa kasalanang nagawa niya. Para kasi sa kanya wala siyang kasalanan sa nangyari. At magaling siyang magpalusot upang wag siyang masisi at magmukhang inosente sa'yo. Kaya nga kung ano-anong kasinungalingan na lang ang mga sinasabi niya na animo totoo at kapanipaniwala. Pangalawa, hindi siya marunong humingi ng tawad. Ang paghingi ng kapatawaran ay kailangan upang maging matiwasay ang pagsasama. Lalo pa at may nagawa kang kasalanan, upang magkasundo kayo ng partner mo kailangan mong humingi ng tawad sa kasalanang nagawa mo. Subalit kung ang partner mo ni hindi marunong humingi ng tawad sa tuwing gagawan ka ng mali, hindi maganda yon. Baka iniisip niyang perpekto siya at tama lahat ang mga ginagawa niya, mahirap pakibagayan ang ganitong uri ng tao. Kaya ngayon palang putulin mo na ang ugnayan mo sa kanya dahil halata namang pagsumegi ka, ikaw lang ang magdurusa sa ugali niya. Pangatlo, palagi kanyang sinusumbatan. Kung ang partner mo palagi kang sinusumbatan sa tuwing masusukol mo siya, ginagawa niya ito upang makontrol ka niya. Huwag kang makikipaglapit sa ganitong uri ng tao, alalahanin mong tao ka, may damdamin kaya huwag mong payagang apak-apakan ka ng partner mo. Kahit gaano mo pa siya kamahal kailangan mo siyang bitawan lalo pa at tinatrate ka niya na parang wala lang sa buhay niya. Pang-apat, hindi ka komportableng kasama siya. Sa tuwing magkasama kayo hindi mo maipakita ang totoong ikaw, marami siyang mga puna tungkol sa'yo. Kesyo ayaw niya kung ganun ka o ganyan. O kaya hindi ka makapagsuot ng mga damit na gusto mo dahil alam mong hindi niya iyon magugustuhan. Huwag mong hahayaang manduhan ka niya, magpakatuto ka sa sarili mo. Hindi yung binabago ka niya sa paraang naaayon sa kanyang kagustuhan at nawawala ang tunay mong pagkatao. Panglima, baliwala sa kanya ang nararamdaman mo. Nakakalungkot lang isipin na mahal mo ang isang taong wala namang pagpapahalaga sa'yo. Binabaliwala pa ang nararamdaman mo, sa tuwing magsasabi ka ng saloobin sa kanya, hindi siya nakikinig at wala siyang pakialam sa mga hinaing mo sa buhay. Sumama man ang loob mo sa kanya wala siyang pakialam ang mahalaga lang ang sarili niya. Lagi pa niyang sinasabi na siya na lang ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo. Hayagan niyang ipinapakita na kinokontrol ka niya at nasa sa iyo kung papayagan mo siyang gawin yun.